Good morning everyone. Ayan, gumagising po tayo is 5 o'clock para mag gumawa ng mga dapat gawin bago pumasok. Ayan, nagbukas na rin po ako ng munting tindahan namin. Is munti, maliit. Ayan, yun yung paligid oh. Ayan, paligid. Titilawakan po yung manok. Ganito po sa probinsya. Pag umagang ganito, tumitilaak yung mga manok. Ganito lang po sa probinsya. Alam niyo po, ang mamuhay sa probinsya ay napakasimple, payapa, may peace of mind, hindi maingay na lugar. Gumigising po ako kasi ang dami akong ginagawa bago pumasok kasi yung nanay ko nga senior, di ba? Yung mga doggy ko, mga pusa. Alam niyo po yung mga pusa na yan. Kung nakikita niyo po yung mga pusa na yan, umuwi lang po yan sa amin. Hindi po namin sila pusa. Kahit po isang pusa, wala po kami. Pag po dumating sila dito, meron po minsan may tama ng airgun sa ganito, sa braso, sa kung saan-saan. Yan. Kaya po nakakaawa po. Nung po malakas pa po si nanay, yung mga pusa na yan, pinulot lang niya po din sa labas. Kasi wala daw nagmamahal, sabi po ni nanay. Kaya po lumaki na po sila ng ganyan. Kung makikita niyo po itong isang pusang ito, ano po yan, medyo tanggal po yung tenga niyan. Inano lang po ni nanay, nilalagyan lang po ng mga pahid-pahid niya. Mababait po sila. Kaya lang po talagang likas po sa kanila yung mahilig manguha ng pagkain. Ayan, madilim pa po. Madilim pa. Kita niyo po sa labas, so madilim pa. Tapos, nagluto na rin po ako ng tuloy tanghalian po nila tatay. Kasi, di ba matanda na sila, hindi na sila makakilos mabuti. Nagluluto na po ako ng kanin. Ayan. Nagsigang po ako ng baboy. Para po tuloy tanghalian na. At, para hindi na rin po ako bibili ng ulam. Kasi mahal ulam sa bayan. Ayan, hindi lang nga po itong gulay. Ano lang nilagay ko dito, gabi lang. Kasi lalagyan ko lang ng asim. Ayan. Tapos, si nanay naman po, natutulog pa. Mamaya, pagtitimpla ko na ng gatas yan. Bago ko umalis. Tapos, mga bandang alas 8, kakain naman siya ng kanin. Alas 7, gising na po siya. Ayan po yung nanay ko. Ayan. Dito po kami nahiga. Kasi po, pag sa kwarto, ayaw po niya, para daw po siya nasusuffocate. Ayan. Nanay ko. Hindi na po siya nakakalakad eh. Nandito po yung sala namin. Kukuha po ako ng madilim pa dito kasi hindi pa kasi siya gising. Ayoko siyang maistorbo. Pag kasi lahat ng ilaw, makita niya mga bukas. Maistorbo siya. Alam niyo po, sabi niyo pong sa mga manonood, lagi niyo pong mahalin yung magulang natin. Bigyan natin sila ng prioritization na pagpa-priority sa lahat ng ginagawa nila. Yung lagi tayong nakaantabay. Tapos iisipin na natin yung halimbawa aalis tayo. Isipin na natin sila. Kumawa ng sinigang. Tapos wala ko ng mga cubes. Sana may pork. Huwag natin silang pababayaan. Kasi isa lang sila. Isa lang sila sa mundo. Naglagay naman ako ng maliit na tindahan. Alam niyo kung bakit? Para sa ganun, kung meron silang gustong kainin, makakain nila kahit wala ako. Hindi nila sila pupunta sa tindahan or hindi nila kailangan ng pambili. Yung sauce na dala ko. Ganun. Lagi ko silang iniisip. Kaya alam nyo, ako yung taong hindi naman ako mayaman. Hindi talaga ako, talagang ako yung mahirap na maluwag. Ganun. Totoo po yun. Igalang mo ang iyong ama't ina. Diba? Pagpapalain ka ng Panginoon at bibigyan ka ng mahabang buhay. Totoo po yan.
po ay isa sa magpapatotoo. Alam niyo po ba, single mom po ako, pero wala niyo, nakapagpapaaral ako ng anak sa private school. Alam niyo po ba, ugali ko po yung nagtitinda-tinda po ako ng mga damit-damit, tig 50, tig 100. Ganon, may mga nagpapatinda pa po sa akin ng mga damit na hindi akin. Kahit pa paano po, nagbebenta naman po natin. Yung mga taong binibili naman, mga teacher, ganyan. Mga kaibigan. Kahit nga po ayaw na nilang bumili. Nagpipilitan po silang bumili kasi alam po nila nag-aaral po yung anak ko. Pero alam niyo po, ang masasabi ko sa buhay, maging masaya lang tayo sa araw-araw. Hindi natin kailangan ng pera. Maraming pera para maging masaya. Alam niyo po, lagi kong pinagpipray sa Panginoon. Gawin niya akong maging sapat ang lahat ng pangangailangan ko sa araw-araw. Maging malusog yung pamilya ko at magkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan sa lahat ng pinupuntahan, sa lahat ng mga taong nakakahalubilo. Ganun. Kaya po, pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon na ang aking mga magulang ay aking natutustusan sa kabila ng kahirapan. Lagi tayong maging mapagmahal. Mahalin natin sila. Higit pa sa pagmamahal nila sa atin. Ako, alam niyo po, pag nakakakita po ako ng mga vlogger na puro na lang yung puro material na bagay sa pamilya. Lumabas ka din ng pamilya mo, bigyan mo din ng biyaya yung iba. Puro saya sa sarili mo lang. Saka huwag kayong nag-endorse ng mga games. Hindi kasi siya maganda. Lahat ngayon ng mga kaniyan ngayon ng mga vlogger, nag-endorse po ng mga sugal. No, ang totoong vlogger po, hindi po nagtuturo na magsugal ang mga taong nasa paligid niya para lang kumita ng pera. Hindi po ganon. Aray ko. Sabi ko nga, ito ako'y bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maging successful na vlogger, sumasahod, magiging kakaiba ang aking mga gagawin. Nakikita niyo po, hindi po tayo focus lang sa sarili nating pamilya. Lahat. Si King Lax, hanga po ako dun eh. Kung sa mga nakikita kong pong vlog niya, naiiyak ako madalas. Lagi ko yung natabayanan. Tapos yung meron pang isang bigay ng bigas. Hindi ko po kasi ako mga matatandain sa mga sa mga vlogger. Hindi po ako matatandain sa mga pangalan. Pero pag po nagustuhan ko, nagpa-follow po akong pusa. Kahit hindi nila ako i-follow. Tapos ginagawa kong inspirasyon, yung mga nakikita ko sa kanila na sabi ko, gagayahin ko to, ganun. Pero kapag kasi may mga vlogger na ini-endorse nila yung mga sugal sa mga kabataan, iniiwasan ko talaga silang i-follow. Pero kung na-follow ko naman na dati, maganda na may ginagawa na. Kasi ngayon hindi na. Na lang, dumadaan na lang siya sa newsfeed ko, pero hindi ko na siya pinanonood. Ayoko rin kasi siyempre akong makapagsalita ng pangit, diba? Ugaliin lang na lang natin na maging mabuti. Wag puro pera-pera lang ang labanan. Mabuti naman. Pero hindi ko naman sinasabing hindi mabuti yung mga vlogger na mga sugal-sugal. Ano ko lang, huwag nilang isali sa part nila yung ganun. Wow, hindi maganda. Gusto ko pag mga nagkaroon ako ng mga ads, yung mga kapupulutan ng aral, yung mga insurance, yung mga apps na yung bang nakakatulong. Halimbawa, mga insurance nga na yun. Tapos, yung mga gatas-gatas, ganyan. Gusto ko yung ganun yung maging mga ads ko. Ayoko ng mga games.
Kasi alam niyo ba, tuturuan niyo lang magsugal yung mga kapwa natin Pilipino. Nalululong sila sa sugal, nangungutang, sumasabong lahat. Yung yung mga taong naturuan nating magsugal, naghihirap. Tapos ikaw sumasahod ng limpak-limpak mo sa YouTube. Alam niyo yun? At nakakakonsensya. Nakakakonsensya kasi yun. At huwag nating gagayahin. Ako, ang mga views ko nga, 4, 5, 10. Pero may nag 3.1 akong views. Yun sa nanay ko. Alam niyo po ba, kaya ako Katrining ang pangalan ko dahil sa nanay ko. Alam niyo, yan o, luto na. Kita niyo naman, o luto na. Yun ang maging content natin. Walang suklay-suklay yan. Ang totoong vlogger, hindi nagpapaganda sa camera. Ang tawag dito, yung luto na yung aking sinigang. Napahaba yung aking pagbablog. Tsaka ang pagbablog, naturo sa akin ng nanay ko nung hindi pa siya ganyan. Pag nagsasalita ako sa mga ganyan, yung sa katatawanan, ganun. Basta yung kapupulutan ng aral, kahit na ano. Ako naman, kaya lang ako nag-vlog kasi, maging sana ako, maging ehemplo ng mga kabataan. Para kung paano mahalin ang ating pamilya. Second na lang yung mga sahod-sahod. Alam nyo po, sabi ko nga, kung pag sumahod ako sa YouTube, in case, una ko mga pupuntahan, syempre, bukod sa loob ng aking pamilya ko, yung mga matatanda. Malapit ang loob ko sa matatanda. Noong pa man, bata pa ako kasi lumaki ako sa lola. Kaya, gusto ko sana yung mangyari sa buhay ko. Bigyan ko ng kaligayahan yung mga senior citizen. Ayun, lumiwaliwanag na mga guys. Lumiwaliwanag na sa labas. At ngayon naman, makikita nyo, nakaluto na ako. Bago magising yung nanay ko, kailangan nakaligo na ako para mapalitan ko na siya ng diaper. Tapos mapakain ko din siya. Ganun, malinisan. Pero hindi ako maalis nang hindi siya linis. Minsan nalilate ako sa trabaho kasi hindi ko siya iniiwanan ng hindi siya maayos, hindi maayos yung kakainin nila. Thank you guys. Mama chup chup.